Cemetery na magpapalipas ng gabi ang ilan sa mga pamilyang Pinoy. Mas mainam raw na dumalo ngayon kesa makipagsiksikan pa sa busang tao ngayong weekend at sa mismong araw ng undas. Saksi si Bernadette Reyes. Ang karaniwang tahimik na himlayan ng mga yumao rito sa Manila North Cemetery. Buhay na buhay ngayon kahit kumagat na ang dilim. Marami-rami na rin kasi ang bumibisita ngayong gabi para makaiwas sa buhos ng mga tao ngayong weekend at sa mismong araw ng undas. Yan ay kahit pa simula ngayong Sabado, magdamagdang bukas sa Manila North Cemetery. Gayunman, simula kaninang hating gabi, off-limits na ang lahat ng klase ng sasakyan, kasama na dyan ng mga bisikleta at motorsiklo. Kaya naman si Binday de la Cruz at kanyang mga kamag-anak, maagang nagdala ng mga gamit sa puntod ng kanyang asawa. Dito na kasi sila magpapalipas ng ilang gabi. Dala na namin yung mga tubig na container at saka yung mga galong-galong na tubig. Dala na namin dito sa loob. Habang yung sasakyan? Oo, hanggang yung sasakyan pwede pang ipasok. Para naman iwas gulo at sakitan, bawal ipasok ang lahat ng uri ng patalim o matutulis na bagay. At kahit na pamurningan pa ang pagbabantay sa puntod, bawal ang alak, pati na mga malalakas na sound system. Magdamagdamang magroronda ang mga bantay cemetery volunteer para masiguro ang kaayusan sa lugar. Pagka ganitong oras, wala kang tenga. Lalakad kami yung rubing, magro-rubing po kami naman. Maglalagay din ng railings para maging maayos ang labas-masok ng mga tao. Abala naman ang mga nagtitinda ng bulaklak sa sementeryo. Pero kung ordinaryong araw ay malaya silang nakakapagtinda sa loob ng sementeryo, sa labas na lang sila maaaring magbenta simula kaninang hating gabi. Kasi nga po mahirap sa dango ngayon, siksikan, ang hirap. Tapos ganoon din yung presyo, konti lang tinaas namin. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Basura at baradong drainage naman ang problema sa Manila South Cemetery. Pero ayon sa pamunuan ng sementeryo, inaasikaso na raw ito. Saksi si Ruth Cabal. Tahimik pa rin ang sitwasyon ngayong gabi sa Manila South Cemetery. Hindi pa dagsa ang mga dadalaw sa puntod ng kanilang mga yumao. Kaya naman sinara muna sa publiko ang sementeryo. Pero simula alas 5 ng umaga ngayong Sabado hanggang sa Lunes, 24 oras ng bukas ang Manila South Cemetery. Tuwing undas hanggang 700,000 ang tinatayang bumibisita rito. Kaya naman bago pa magsikip si JM, nauna na sa paglilinis ng puntod ng kanyang pinsan. Taon-taon kasi ang dinaratnan niya, putik at tambak ng basura. Pati nga raw ang krus sa taas ng nicho nasira na. Nasira na sa kakatabon kasi maliit lang kasi kaya madaling matabunan. Tapos nasa alap pa siya. Sabi ng pamunuan ng sementeryo, regular na hinahakot ang basura sa Manila South Cemetery. Nagkataon lang daw tumambak na ngayon. Sa isang bahagi rin ng sementeryo, lubog sa tubig ang ilang nicho. Mababaw raw kasi ang bahaging ito, kaya madaling bahain tuwing tag-ulan. Parado rin daw ang drainage, pero unti-unti nang inaayos ito. Nagpapatambak tayo, then nagpapagawa kami ng maliliit na open canal para hindi na pumunta yung tubig doon sa section na malalim. Sa ngayon nakatayo na ang mga tent na pupwestuhan ng mga taga-PNP, private security at medical team. Simula rin ngayong Sabado, bawal nang makapasok ang anumang uri ng sasakyan. Naglagay na ng 2 hagdanan sa Kalayaan at Metropolitan Avenues na pwedeng madaanan. Bukod pa yan sa main entrance ng sementeryo sa South Avenue. Paalala naman ng pamunuan ng sementeryo, bawal magdala sa loob ng alak, kutsilyo at iba pang matutulis na bagay. Hindi rin pwede ang baraha, sound system, saranggola at alagang hayop. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, exclusive saksi sa pagsabog sa huling araw ng bar exams, idiniin si Anthony Nepomuceno sa krimen. Pinagmumula ng gas leak sa West Tower Condominium sa Makati, natukoy na. At sangkaterbang aswang at ilang pang mga maligno rumampas sa Halloween parade sa Marikina. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan, sama-sama nating pagiging saksi. We all